Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay ang ikalawang bahagi ng artikulo na pinamagatan kong "Handa ka bang ihandog ang buhay mo sa ngalan ng Panginoong Hesus?" Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa mga gawa ng mga apostol, ika-23 kabanata. Humarap si Pablo sa Sanhedrin. Tumingin ng diretso si Pablo sa Sanhedrin at sinabi, "Aking mga kapatid, ginampanan ko ang aking tungkulin sa Diyos sa buong mabuting budi hanggang sa araw na ito. Dahil dito ay inutusan ng mataas na saserdoteng si Ananias ang mga nakatayo malapit kay Pablo na tampalin siya sa bibig. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Pablo, 'Sasaktan ka ng Diyos, ikaw na pinaputing pader. Umupo ka dyan upang hatulan ako ayon sa batas, ngunit ikaw mismo ay lumalabag sa batas sa pamamagitan ng pag-uutos na ako ay tampalin.' Sinabi ng mga nakatayo malapit kay Pablo, 'Ang lakas ng loob mong insultuhin ang mataas na saserdote ng Diyos.' Sumagot si Pablo, 'Mga kapatid, hindi ko napagtanto na siya ang mataas na saserdote, sapagkat nasusulat, huwag kang magsalita ng masama tungkol sa namumuno ng iyong bayan.' Nang magkagayoy na pagtanto ni Pablo na ang ilan sa kanila ay mga Saduseyo at ang iba'y mga Pariseyo, kaya tinawag niya ang pansin ng Sanhedrin. 'Aking mga kapatid, ako ay isang Pariseyo, ang anak ng isang Pariseyo. Ako ay humaharap sa paglilitis dahil sa aking pag-asa sa pagkabuhay muli ng mga patay.' Nang sabihin niya ito, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng mga Pariseyo at mga Saduseyo at ang kapulungan ay nahati. Sinasabi ng mga Saduseyo na walang muling pagkabuhay at walang mga anghel o mga espiritu, ngunit kinikilala silang lahat ng mga Pariseyo. Nagkaroon ng malaking kaguluhan at ang ilan sa mga guro ng kautusan ng mga Pariseyo ay nagsitindig at mabigat na nangatuwiran. 'Wala kaming nakitang mali sa taong ito,' sabi nila. 'Paano kung isang espiritu o isang anghel ang nakipag-usap sa kanya?' Naging marahas ang pagtatalo kaya natakot ang komandante na baka lurayin nila si Pablo. Inutusan niya ang mga tropa na bumaba at kunin siya sa kanila sa pamamagitan ng puwersa at dalhin siya sa kwartel. Nang sumunod na gabi, tumayo ang Panginoon malapit kay Pablo at sinabi, 'Lakasan mo ang iyong loob, tulad ng iyong patutuo tungkol sa akin sa Jerusalem, kaya kailangan mo ring magpatutuo sa Roma.'" Ang masamang balak sa buhay ni Pablo. Kinaumagahan, nagsabwatan ang mga Hudyo at nangakong hindi kakain o iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Mahigit 40 lalaki ang sangkot sa masamang balak na ito. Pumunta sila sa mga punong saserdote at mga nakatatanda at sinabi, "Nanumpa kami na hindi kakain ng anuman hanggat hindi namin napapatay si Pablo. Ngayon, kayo at ang Sanhedrin ay humiling sa komandante na dalhin siya sa inyo sa pagkukunwari na nais pa ninyo ng mas tumpak na impormasyon
tungkol sa kanyang kaso. Handa kaming patayin siya bago siya makarating dito. Subalit narinig ng anak na lalaki ng kapatid na babae ni Pablo ang tungkol sa kanilang masamang balak at siya'y naparoon at pumasok sa kwartel at ipinaalam ito kay Pablo. Nang magkagayoy tinawag ni Pablo ang isa sa mga senturyon at sinabi, "Dalhin mo ang binatang ito sa commander. May sasabihin siya sa kanya." Kaya dinala siya ng senturyon sa commander. Sinabi ng senturyon, "Si Pablo ang bilanggo. Ipinatawag niya ako at hiniling na dalhin ko ang binatang ito sa iyo dahil may sasabihin siya sa iyo." Hinawakan ng commander ang kamay ng binata. Hinila siya sa tabi at tinanong, "Ano ang gusto mong sabihin sa akin?" Sinabi niya, "Napagkasunduan ng mga Hudyo na hilingin sa iyo na dalhin si Pablo sa harap ng Sanhedrin bukas sa kadahilan ng gusto nila ng mas tumpak na impormasyon tungkol sa kanya. Huwag kang pumayag sa kanila dahil higit sa 40 sa kanila ang naghihintay sa pagtambang sa kanya. Nanumpa sila na hindi kakain o iinom hanggat hindi nila siya napapatay. Handa na sila ngayon, naghihintay ng iyong pagpayag sa kanilang kahilingan." Pinaalis ng commander ang binata at binalaan siya, "Huwag mong sasabihin kahit kanino ang iniulat mo sa akin." Ipinadala si Pablo kay Gobernador Felix. Pagkatapos ay tinawag niya ang 2 sa kanyang mga senturyon at inutusan sila maghanda ng isang pangkat ng 200 sundalo, 70 mga ngabayo at 200 sibat upang pumunta sa Cesarea mamayang gabi. Maglaan ka ng mga kabayo para kay Pablo upang siya ay madalang ligtas kay Gobernador Felix. Sumulat siya ng isang liham na nakasulat ang mga sumusunod. Claudius Lysias, sa kanyang kamahalan, Gobernador Felix, pagbati. Ang taong ito ay sinunggaban ng mga Hudyo at siya'y kanilang papatayin. Ngunit dumating ako kasama ang aking mga tropa at iniligtas siya, sapagkat napag-alaman kong siya ay isang mamamayan ng Romano. Gusto kong malaman kung bakit nila siya inaakusahan, kaya dinala ko siya sa kanilang Sanhedrin. Nalaman ko na ang akusasyon ay may kinalaman sa mga tanong tungkol sa kanilang batas, ngunit walang paratang laban sa kanya na nararapat ng hatol na kamatayan o pagkabilanggo. Nang ipaalam sa akin ang isang balak na isasagawa laban sa taong ito, ipinadala ko siya sa iyo kaagad. Inutusan ko rin ang mga nagsusumbong sa kanya na iharap sa iyo ang kanilang kaso laban sa kanya. Kaya't ang mga sundalo na tinutupad ang kanilang mga utos, isinama nila si Pablo habang gabi at dinala siya hanggang sa Antipatris. Kinabukasan, hinayaan nila ang mga mangangabayo na samahan siya habang bumalik sila sa kwartel. Nang dumating ang mga mangangabayo sa Cesarea, inihatid nila ang sulat sa gobernador at ibinigay sa kanya si Pablo. Binasa ng gobernador ang sulat at tinanong kung saang lalawigan siya nanggaling. Nalaman na siya ay mula sa Cilicia. Sabi niya, "Diringgin ko ang iyong kaso kapag dumating ang mga nag-aakusa sa iyo." Pagkatapos, iniutos niya na bantayan si Pablo sa palasyo ni Herodes. Ang mabuting balita ng ating
sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.